Ang silid ng hukuman ay nababalot ng mabigat at nakakapangilabot na katahimikan na para bang dinadaganan ng iyong mga baga, ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Punong-puno ang silid, bawat upuan ay okupado, at ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa figura sa gitna ng eksena. Nakaupo sa wheelchair, si Sargento Liam Bennett ay suot ang kanyang uniforme militar. Ang dibdib niya ay napapalamutian ng mga makinang na medalya na nagniningning sa matapang na ilaw ng fluorescent. Mahigpit niyang hawak ang tali ng kanyang kasama, si Apollo, isang German Shepherd na ang mahinahon ngunit mapagbantay na presensya ay salungat sa tensyonadong atmosfera. Sa mga tagapanood, si Apollo ay maaaring magmukhang karaniwang service dog lamang, ngunit para kay Liam, higit pa roon ang halaga ni Apollo. Itinuturing niya itong isang kapamilya. Mariing nakagat ni Liam ang kanyang labi nang magsimula ng magsalita ang hukom, hudyat na maaaring ito na ang huling pagkakataon niyang ipaglaban ang kanyang kaso. Nagpasya ang militar na si Apollo na itinuring na ari-arian ng gobyerno ay kailangan para sa isa pang misyon. Matapos ang maraming taon ng magkasamang paglilingkod, harapin ang mga delikadong sitwasyon, ang ideya ng paghihiwalay kay Apollo ay tila isang hindi katanggap-tanggap na pagkakanulo. Nanginig ang mga daliri ni Liam habang hinigpitan niya ang pagkakahawak sa tali. Pinilit niyang panatilihin ang mahinahon na boses at hinarap ang hukuman. "Your Honor," simula niya, puno ng damdamin ang kanyang boses. Si Apollo ay higit pa sa isang kasangkapan ng militar. Iniligtas niya ang aking buhay sa paraang mahirap maunawaan ng sinuman na hindi nakaranas ng aming koneksyon. Sa labanan, hinila niya ako palayo sa panganib, pinrotektahan laban sa mga bala at binabalaan ako sa mga nakatagong panganib bago ko pa ito makita. Sa pagbabalik ko, nang hirap akong tingnan ang sarili ko, si Apollo ang nasa tabi ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpursige. "Pakiusap, huwag ninyo kaming paghiwalayin." Ang silid ng hukuman ay muling napuno ng nakakapangilabot na katahimikan. Puno ng tahimik na pakikiisa. Ang ilan sa mga nanonood ay pinahid ang kanilang mga luha, habang ang iba ay nagpalitan ng tingin ng habag at galit. Ang hukom ay nanatiling walang ekspresyon, nakatutok ang tingin kay Liam habang siya yumuko, handang magbigay ng hatol. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang tumayo si Apollo, hinila ang tali mula sa nanginginig na kamay ni Liam. Lumapit siya sa hukom, tumahol ng malakas, ang mga tahol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napagasp ang mga tao sa gulat at ang bailiff ay kusang lumapit. Bagamat walang ipinakitang agresyon si Apollo, ang kanyang mga tahol ay mapilit at makahulugan, para bang may desperasyon siyang iparating. "Apollo!" Naputol ang boses ni Liam habang tinawag ang aso, napuno ng takot at pagkilala. Kilala niya ng lubos ang kilos na ito mula sa kanilang panahon sa labanan. Alam niyang hindi ito basta kaguluhan lang. Nagbibigay si Apollo ng babala. Lumakas ang bulong-bulungan sa silid ng may magsalita mula sa likod. Anong problema sa aso? Naramdaman ni Liam ang pagbigat ng kanyang dibdib habang itinutulak ang wheelchair papalapit. Nanginginig ang boses habang nagpapaliwanag, hindi siya basta tumatahol. Ginagawa lang niya ito kapag may nararamdaman siyang panganib. Binabalaan niya tayo. Ang hukom na handa nang magbigay ng desisyon ay huminto at itinabi ang martilyo, nakatutok ang tingin kay Apollo. Muling nabalot ng katahimikan ng silid na nilalampasan lamang ng mga marubdob na tahol ni Apollo na parang tambol ng babala. Ang alerto ni Apollo ay hindi lang para kay Liam. Naramdaman ng aso ang isang banta na hindi pa nakikita ng iba sa silid. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, isang sinag ng pag-asa ang sumilay kay Liam. Ang sandaling ito ay lampas sa isang simpleng pamamaalam. Ito ang simula ng isang mahalagang revelasyon. Si Apollo ang nasa unahan.
Pinipilit ang lahat na magbigay pansin. Tahimik na tahimik ang silid ng hukuman maliban sa matalim at malinaw na tahol ni Apollo. Bawat tahol ay umaalingaw-ngaw sa madilim at makintab na kahoy na dingding. Tumatagos sa mabigat na hangin ng pag-aabang. Ang katawan ni Apollo ay handang-handa, ang mga taingay nakadikit paatras at ang kanyang mga matay nakapako sa lugar malapit sa hukom. Habang mahigpit na nakakapit si Liam sa armrest ng kanyang wheelchair, hindi niya inalis ang tingin kay Apollo. Naghihintay ng may kaba kung ano ang natukoy ng likas na instincts ng aso. Ang kilos ni Apollo ay malinaw na hindi basta panggugulo. Ang kanyang galaw ay nagpapakita ng tiyak na babala. Ramdam ni Liam ang bilis ng tibok ng kanyang puso, ang adrenaline na tila nagpapaalala ng kanyang mga karanasan sa combat zones. Subalit, ito'y isang silid ng hukuman, isang lugar ng kaayusan at katahimikan, hindi isang larangan ng digmaan. Apollo Hill! Utos ni Liam, ang boses ay matatag ngunit may bahid ng panginginig. Saglit na tumingin si Apollo kay Liam, parang pinaparamdam na kontrolado niya ang sitwasyon bago muling ibinalik ang atensyon sa mesa ng hukom. Naglakad siya ng maikli at may hinahon. Ang kanyang mga ungol ay lumalim, nagbigay ng nakakabinging banta na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga bulungan ng mga tagapanood ay unti-unting naging masiglang usapan. Mula sa simpatiya para kay Liam ay lumipat sa kapansin-pansing tensyon. Mr. Bennett, bigkas ng hukom, may halong inis ang boses. Pakontrol ang iyong aso, kung hindi... Your Honor, putol ni Liam, ang boses ay lumakas at nagkaroon ng diin sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi basta umaakto si Apollo, sinanay siyang tumukoy ng mga banta, mga bomba, pampasabog at palatandaan ng panganib. Hindi siya magre-react ng ganito nang walang totoong dahilan. Muling tumahimik ang silid at ang sinabi ni Liam ay nagdala ng alon ng takot sa mga naroroon. Habang ang tensyon ay lalong tumindi, biglang tumigil si Apollo sa pagtahol. Ang biglang katahimikan ay halos mas malakas kaysa sa kanyang mga naunang babala. Nakatayo siya ng napakatatag. Ang katawan ay naninigas habang nakatuon ang pansin sa likuran ng hukuman. Ang kanyang mga tainga ay tumayo at isang mababang ungol ang dumaloy mula sa kanya. Nakakakilabot na bumalot sa buong silid. Ang dramatikong pagbabago sa kanyang kilos ay nagpatigil maging sa hukom na tila natulala sa kanyang nakita. Napalingon ang lahat ng mga mata sa malalaking kahoy na pintuan sa likod ng hukuman. Ang hangin ay punong-puno ng kaba habang ang mga bulong ay naging ingay ng nag-aalalang mga tinig. Bumilis ang paghinga ni Liam habang pinagmamasdan ang matinding konsentrasyon ni Apollo. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis tulad ng mga sandaling nasa labanan sila kapag binabalaan siya ni Apollo tungkol sa mga nakatagong pampasabog o papalapit na ambush. Ngayon, sa tahimik na hukuman, ang parehong kilos ay nangangahulugan ng isang paparating na panganib. Apollo! Pabulong ngunit puno ng pagkaapurahan ang tinig ni Liam. Ano yon? Nanatiling hindi gumagalaw si Apollo. Ang kanyang katawan ay parang estatwa ng tensyon. Ang ungol niya ay lalong lumalim. Isang babala na nagdulot ng kaba sa lahat ng naroroon. Ang panganib na pagtanto ni Liam ay hindi lang para sa kanya kundi para sa lahat sa silid. Ang mabangis na ungol ni Apollo ay umalingaw-ngaw na parang malalayong kulog. Pinako ang atensyon ng lahat sa silid. Ang kanyang katawan ay nanatiling matigas. Ang mga matay nakapako sa mabibigat na kahoy na pinto ng hukuman at maging ang hukom na handa nang sawayin si Liam ay tila natigilan. Ang kanyang martilyo ay naiwang nakapatong, limot, habang nakipagtitigan siya ng may kaba sa mga bailiff.
Ang atmosfera ay punong-puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat na tila pinipiga ang bawat paghinga. Bumibilis ang paghinga ni Liam, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakakapit sa armrest ng wheelchair, parang naghahanda sa isang di inaasahang banggaan. Sa kanyang karanasan sa digmaan, natutunan niyang magtiwala ng lubos sa instincts ni Apollo. Ang babala ng aso ay laging palatandaan ng paparating na panganib, agarang at hindi maiiwasan. Kalma lang, mahina niyang bulong sa sarili, bagamat ramdam niyang walang bisa ang kanyang pag-uudyok. Ang malapitang grupo, hindi sigurado sa kanilang susunod na gagawin, ay tumigil malapit sa mesa ng hukom. Isa sa kanila, isang malaking lalaki na may maingat na ekspresyon, ang maingat na umabante. Ang kanyang kamay bahagyang nakadikit sa baril sa kanyang tagiliran. Aso lang naman ito, hindi ba? Mahina niyang sabi, ang boses nagtatago ng kaba. Baka nagulat lang sa ingay o sa dami ng tao. Ngunit habang gumagalaw siya, ang kanyang mga hakbang ay kalkulado. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Umiling si Liam, ang kanyang boses ay nagkaroon ng lakas upang lampasan ang mababang bulong ng mga tao. Hindi nagugulat si Apollo sa ingay o sa dami ng tao. Sinanay siya upang tumukoy ng mga banta na hindi natin nakikita. Maniwala kayo sa akin, kung umuunggol siya, may mabigat na dahilan para rito. Tumimo ang kanyang sinabi, tila nagyelo ang bawat isa sa kanilang kinatatayuan. Ang hukom na halatang nabalisa ay tumango sa mga bailiff. Binibigyan sila ng senyas upang suriin ang pinto. Lalong lumalim ang ungol ni Apollo habang papalapit ang mga bailiff sa pinto. Ang malaking lalaki ay maingat na inabot ang malamig na hawakan ng metal. Ang kanyang mga daliri mahigpit na nakabalot dito. Naghawak buhay ang lahat sa silid habang ang pinto ay unti-unting bumukas. Ang tunog ng pag-iingit nito ay tumambad sa isang anino ng kadiliman sa pasilyo sa kabila na sa unang tingin ay tila walang laman. Subalit ang patuloy na pagtahol ni Apollo, ang kanyang titig na katuon sa kung anumang hindi nakikita ay nagmumungkahi ng kabaligtaran. Pumasok ang malaking bailiff sa madilim na pasilyo, ang kanyang kamay hindi naalis sa hawakan ng kanyang baril. Tumingin siya pabalik sa loob ng silid ng hukuman. Ang kanyang mukha ay maputla na parang nakakita ng multo bago muling hinarap ang pasilyo. Ilang saglit pa at ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan. Mayroong nandito. Bumilis ang tibok ng puso ni Liam habang siya yumuko. Ang tensyon ay tila pumipiga sa kanyang dibdib. Anuman ang nakita ng bailiff ay nagpaalab sa instincts ni Apollo. Alam ni Liam na ang kilos ni Apollo ay palaging walang palya. Ang hangin sa hukuman ay lalo pang bumigat. Ang tensyon ay tila hinigop ang bawat natitirang hangin sa espasyo. Biglang tumigil si Apollo sa pagtahol. Ang bawat alingaw-ngaw nito ay bumalot sa mga kahoy na dingding. Ang kanyang anyo ay larawan ng alerto. Ang mga kalamnan nakahanda, ang ulo bahagyang nakababa, ang mga mata nakatutok sa anino ng pasilyo sa labas ng bukas na pinto. Ang malaking bailiff, halatang kabado, ay muling umabante ng maingat sa pasilyo. Ang kanyang mga bota gumagawa ng malalambot na tunog sa sahig na tiles. Ang kanyang kamay ay nag-aalangan sa kanyang baril. Ang kanyang tindig ay nanatiling mahigpit na parang naghahanda sa isang hindi nakikitang atake. Anong nangyayari diyan? Tanong ng hukom. Ang boses ay bahagyang nag-crack sa kabila ng kanyang pagsisikap na magmukhang autoridad. Hinawakan niya ng mahigpit ang martilyo. Ang kanyang mga buko ay pumuti, habang ang kanyang tingin ay naglalakad sa pagitan ng pinto at kay Apollo. Ang ungol ng aso ay lalong lumalim, isang mababa at nakakatakot na tunog na bumalot sa hukuman, nagdulot ng kilabot sa lahat ng nakarinig nito. Ang malaking bailiff ay muling tumingin sa loob ng hukuman. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng kaba. Hindi ko makita ang kahit ano.
maingat niyang bulong, ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Pero may kakaiba. Muling sumilip siya sa madilim na pasilyo, ang mukha niya ay nagpapakita ng pagdududa na parabang sinusubukan niyang itanggi ang sarili niyang nararamdaman. Napakatahimik. Ang mga salitang iyon ay halos isang bulong, ngunit bumaon ito sa katahimikan ng silid ng hukuman na parang malakas na putok. Yumuko si Liam sa kanyang wheelchair, isang pamilyar na kaba ang bumalot sa kanyang sikmura. Kilala niya ang mga salitang iyon, masyadong tahimik. Isang babala mula sa kanyang mga karanasan sa labanan, palaging nagdadala ng anino ng nalalapit na panganib. Pinutol ng kanyang tinig ang lumalakas na bulong-bulungan ng mga tao, matatag at malinaw. Hindi nag-aalerto si Apollo ng walang dahilan. Kung ganito siya kumikilos, may tunay na banta. Kailangan nating lumikas agad. Ang kanyang utos ay puno ng hindi maikakailang pag-aatubili. Ngunit nanatiling nakatigil ang mga tao, ang takot at pagkalito ay parang nagpaparalisa sa kanila. Ang mas maliit na bailiff ay sumulong. Kinuha ang flashlight mula sa kanyang sinturon at itinutok ito sa pasilyo. Hinati ng liwanag ang dilim, ipinakita ang makintab na sahig na umaabot sa harapan. Wala namang tao, mahina niyang sabi, pero may bahagyang panginginig ang kanyang boses. Pasilyo lang na walang laman. Ang tangka niyang magbigay ng katiyakan ay hindi nagtagumpay, lalo na't nanginginig ang kanyang kamay. Samantala, si Apollo ay malayo sa pagiging kalmado. Lalong lumakas ang kanyang mga ungol, ang kanyang pagtahol ay naging mas desperado habang hinihila niya ang tali, halos makawala ito sa pagkakahawak ni Liam. Pagkatapos, isang matalim na kalampag ng metal ang bumasag sa tensyonadong katahimikan, umalingaw-ngaw sa pasilyo. Napaigtad ang mas maliit na bailiff, nanginginig ang liwanag ng kanyang flashlight habang kusa siyang umatras. Si Apollo ay biglang sumugod patungo sa pinagmulan ng tunog. Ang kanyang pagtahol ay nakabibingi. Ang kanyang mga kuko ay kumikiskis sa sahig habang pilit niyang hinahatak ang tali. Napuno ng gulat ang hukuman at isang alon ng takot ang kumalat sa mga naroroon. Agad na dinukot ng malaking bailiff ang kanyang baril, ang kanyang boses puno ng pagkaapurahan. Anong kaguluhan iyon? Sa gitna ng lumalaking kaguluhan, bumulusok ang boses ni Liam, puno ng takot ngunit may tiyak na kumpiyansa. Hilahin si Apollo pabalik, utos niya, ang tono niya ay nanginginig sa tensyon. Hindi siya nagkakamali, may paparating. Ngunit bago pa man sila makakilos, muling narinig ang kalampag ng metal, mas malakas at mas malapit, na parabang papalapit na ang pinagmulan nito. Ang atmosfera ay biglang bumigat, puno ng elektrisidad at nakakakilabot na kaba na parang ang bawat isa ay nararamdaman ang papalapit na panganib. Ang banta na una lamang na naramdaman ni Apollo ay ngayon nagiging totoo, lumalapit sa bawat segundo. Muling tumunog ang matalim na kalampag ng metal, mas malapit at mas nakakatakot. Umalingaw-ngaw ito tulad ng babala mula sa madilim na pasilyo. Ang tensyon sa silid ng hukuman ay lalong tumindi. Ang isang malinaw na takot ay bumalot sa lahat ng naroroon. Si Apollo, ang aso, ay umuungol ng malakas. Pilit hinihila ang kanyang tali na parang gustong sugurin ang kung anumang banta ang naghihintay sa kabila ng pinto. Mahigpit ang pagkakahawak ni Liam sa tali. Ang kanyang mga kamay maputla at nanginginig, habang ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na parang naririnig niya ito. Ramdam niya ang nalalapit na panganib. Mayroong mali, may papalapit. Ang mas matangkad na opisyal ay pumasok sa pasilyo, ang kanyang baril handa, habang ang kanyang mga mata ay maingat na sinisiyasat ang mahinang liwanag sa paligid. Sumunod ang kanyang kasama, nanginginig ang hawak sa flashlight. Ang liwanag ay bumagtas sa kadiliman, ngunit wala itong natuklasan kundi isang tahimik,
at walang laman na pasilyo, ngunit patuloy ang pagtahol ni Apollo, bawat ungol ay nagiging mas matindi at mas mapilit. Si Liam ay may matinding pagnanais na sumigaw, mag-utos ng agarang paglikas. Ngunit ang takot ay tila nagpa-freeze sa lahat. Walang gumalaw. May nakikita ba kayo? Tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay basag habang siya'y yumuko pasulong. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagkabalisa. Ang gavel sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Ang dati niyang autoridad ay napalitan ng takot. Tumingin pabalik ang opisyal, ang kanyang mukha maputla at may butil ng pawis sa kanyang noo. Wala pa. Mahina niyang tugon. Ang tensyon ay kitang-kita sa kanyang mga salita. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay may tunog, tumatama sa mga tiles na tila nagpapalakas sa tensyon. Ang hukuman ay napuno ng bulong-bulungan. Ang ilan sa mga nanonood ay mahigpit na hawak ang kanilang mga gamit. Ang iba naman ay dahan-dahang lumalapit sa mga labasan. Ang takot ay unti-unting kumalat, hindi na makontrol. Si Liam ay sumulong sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Apollo na ngayon ay muling tumahimik. Nakatayo ang aso ng matigas. Ang kanyang mga tainga ay nakataas. Ang mga mata ay nakatutok sa bukas na pinto. May naramdaman si Apollo. Nanginginig ang boses ni Liam habang nagsalita. Hindi ko masabi kung ano yon, pero tiyak na may naroon. Sa puntong iyon, habang ang bailiff ay nasa kalagitnaan ng pasilyo, isang anino ang biglang sumiklab. Sandali lamang ito, halos hindi napansin, ngunit ito'y nagdulot ng pagkataranta sa mas maliit na opisyal. At ang beam ng kanyang flashlight ay biglang nagdarts sa iba't ibang direksyon. "Doon!" sigaw niya. Puno ng takot ang kanyang boses. Ang mas matangkad na opisyal ay biglang tumigil. Ang kanyang baril ay nakatutok sa lumalapit na kadiliman. Muling tumahol si Apollo, napakalakas. Hinila niya ng napakalakas ang tali na halos nabitawan ni Liam. "Umatras kayo!" sigaw ni Liam. Ang kanyang boses ay bumalot sa buong hukuman. "Lumabas kayo ngayon!" Ang hukom ay pumalo ng gavel, sinusubukang ibalik ang kaayusan, ngunit nawala ang kanyang boses sa lumalaking kaguluhan. Tumayo na ang mga tagapanood, ang kanilang mga bulong ay naging sigawan habang ang takot ay tuluyan ng nanaig. Pagkatapos, mula sa madilim na pasilyo, isang bagong tunog ang narinig, isang mabagal at maingat na hakbang. Hindi ito mabilis. Hindi ito nagmamadali. Ito ay sadyang mabagal. Tila sinasadya ang bawat tunog upang ipakita ang presensya nito. Umungol si Apollo ng nakakakilabot. Ang kanyang mga ngipin nakalitaw. Ang mga kalamnan niya ay nanigas habang hinila niya ng napakalakas ang tali. Halos napaatras si Liam sa kanyang wheelchair. Ang bawat dumadagundong na yabag ay parang kutsilyo na humahati sa kaguluhan ng silid. Ang bawat tunog ay nagpapatindi ng takot ng lahat ng naroroon. Ang hukuman ay tila nawala ng hangin at bawat mata ay nakatuon sa pasilyo, hinihintay ang susunod na mangyayari sa takot at pangamba. "Manatiling kalmado lahat!" sigaw ng hukom habang malakas na hinampas ang martilyo sa lamesa, ngunit natabunan ang kanyang mga salita ng laganap na kaguluhan. Nagmadaling tumayo ang mga tao, nagmamadaling pulutin ang kanilang mga gamit kapit sa anumang mahawakan na parang iyon ang magpoprotekta sa kanila mula sa paparating na panganib. Sa may pasilyo, nanatiling nakatayo ang mas malaking opisyal, hindi gumagalaw, hawak ang baril na nakatutok sa bumabalot na dilim. Ang kanyang kasama naman ay bahagyang umatras, iniikot ang liwanag ng flashlight sa mga dingding, nililiwanagan ang bawat sulok, ngunit wala pa ring nakikitang malinaw. Narinig ang tinig ni Liam sa gitna ng kaguluhan. "Lumabas kayo dyan!" sigaw niya. Ang pagkaapurado sa boses niya ay ramdam na ramdam. "Delikado dyan!" Bagamat malinaw ang kanyang babala, nanatili ang mas malaking opisyal sa kanyang pwesto. Nakatitig sa kadiliman, mahigpit ang pagkakakagat ng kanyang panga.
Biglang gumalaw ang anino, mabagal, maingat, nakakatakot. Napasinghap ang mas maliit na opisyal, nanginginig ang flashlight sa kanyang kamay. May tao doon! Bulong niya ng may kaba. Sa saglit na sandali, tumama ang ilaw sa isang matangkad. Maitim na figura na agad na naglaho pabalik sa dilim. Nagkaroon ng alon ng takot sa loob ng korte. Lalong hinigpitan ng mas malaking opisyal ang hawak niya sa baril at mariin, ngunit kontrolado niyang sinabi, "Lumabas ka!" Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Pakita ka kung nasaan ka, ngunit ang tanging sagot ay ang makapal na katahimikan na tila walang hanggan. Samantala, tumindi ang tahol ni Apollo, kita ang kanyang mga pangil, ang kanyang katawan ay nakaamba sa pagtalon. At saka ito nangyari, lumabas sa liwanag ang figurang nasa dilim, gumalaw ito ng mabagal, halos nang aasar ang kilos. Isang lalaki, nakatakip ang mukha ng isang hood. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng makapal na jacket ang lumapit. Ang kanyang galaw ay maingat, ang kanyang tindig ay kakaibang kalmado sa gitna ng kaguluhan. Huminto siya sa dulo ng sinag ng flashlight, bahagyang nakatagilid ang ulo na tila natutuwa sa nangyayari. Lalong tumindi ang pag-ungol ni Apollo, ang kanyang mga kuko ay kumikiskis sa sahig habang pilit siyang pinipigilan ni Liam. "Sino ka?" tanong ng mas malaking bailiff. Nakatutok ang baril sa figurang nasa dilim. Nanatiling tahimik ang lalaki. Sa halip, humakbang siya ng isa pang beses at bahagyang lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa ilalim ng anino ng kanyang hood. Napalunok si Liam. Dinaganan siya ng matinding kaba. May kakaibang nakakatakot sa lalaki, hindi lamang basta mapanganib, kundi tila may mali sa kanya. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay. Isang kilos na lalong nagpalala ng tensyon, dahilan upang lalo pang higpitan ng mga opisyal ang hawak sa kanilang mga armas. "Kalma lang," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa, nakapangingilabot na kalmado, puno ng nakakakilabot na kumpiyansa. "Wala akong balak na manakit." Ngunit ang kanyang mga salita ay bumigat sa hangin, nagdulot ng kilabot sa buong silid. Ramdam ni Liam ang kasinungalingan sa kanyang tono, at ganun din si Apollo, patuloy sa kanyang walang humpay na pag-ungol. Tahimik na bumalot ang silid habang ang lalaki ay nanatiling nakatayo sa gilid ng pasilyo. Ang kanyang anyo ay bahagyang naliliman ng nanginginig na ilaw. Ang mabibigat na ungol ni Apollo ang pumuno sa espasyo, isang malalim at nagbabadyang tunog na nagpapakita ng kaseryosohan ng sitwasyon. Ang mga opisyal ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga baril, bahagyang nanginginig ang kanilang mga kamay, animoy nalimutan ang kanilang mahabang pagsasanay. Tumibok ng malakas ang puso ni Liam habang pinagmamasdan ang hindi kilalang lalaki. Ang tindig nito'y nakakaabala, parang siya pa ang nasisiyahan sa takot na kanyang dinudulot. "Lumapit ka pero dahan-dahan," utos ng matangkad na bailiff. Mahigpit ang boses ngunit bahagyang nanginginig sa kaba. Bahagyang tumagilid ang ulo ng nakahud na lalaki. Ang kanyang mukha'y nakatago sa dilim at lumapit siya ng marahan. Ang bawat hakbang ng kanyang bota ay nagdulot ng mahinang tunog sa mga tile. Bawat kilos ay sinadyang mabagal at kumpiyansa, parang pinapalakas pa ang titig ng mga nanonood. Si Apollo, ang aso ni Liam, ay umungol at pilit na kumakawala sa kanyang tali. Ang mga kuko nito'y kumakayod sa sahig. Basa ng pawis ang mga kamay ni Liam habang lalo niyang hinihigpitan ang hawak. "Apollo, tama na!" bulong niya, nanginginig ang boses. Nararamdaman niya, alam niyang may mali. Ang kanyang bulong ay halos hindi marinig, ngunit binigyan siya ng hukom ng tingin. Halong takot at pagkalito ang nasa mukha nito. Umusad ang mas maliit na bailiff, may hawak na flashlight sa isang kamay at ang isa na may malapit sa kanyang baril. "Sir," pautal na sabi nito, "pakilala ka na ngayon."
Dahan-dahang itinaas ng misteryosong lalaki ang kanyang ulo at bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata sa ilalim ng hood. Ang kanyang mga mata'y malamig at matalim, nagdulot ng takot kay Liam. "Wala akong balak manakit," sabi nito, ang kanyang tono'y kakaibang pantay at walang emosyon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa loob ng kanyang coat, dahilan para lalong mag-ingat ang mga bailiff. Itinaas pa ang kanilang mga baril. Kumalat ang mga bulungan sa korte. May isang nagsabi mula sa likuran, may kinukuha siya. Napuno ng tensyon ang paligid. Ang bigat ng hangin ay parang handa ng pumutok. Nararamdaman ni Liam na kailangan niyang kumilos, ngunit siya'y nanatiling nakatayo, mahigpit na nakakapit sa tali ni Apollo na parang iyon na lang ang koneksyon niya sa realidad. Nang hugutin ng estranghero ang kamay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na metal na bagay ang kanyang ipinakita. Sabay-sabay na sumigaw ang mga bailiff, "Ihulog mo yan!" Huminto ang lalaki, bahagyang ngumiti. "Kalma lang," sabi niya ng mahinahon. Itinaas ang bagay ng mas mataas. Kumislap ito sa ilalim ng mahinang liwanag. Isang simpleng susi lamang, ngunit lalong tumindi ang kaba ni Liam. Nanatiling mabigat ang tensyon sa paligid. Walang bakas ng ginhawa o seguridad. Patuloy na tumahol si Apollo, nakatuon sa lalaki na parang alam niyang ang susi ay isa lamang panlilinlang. Lalo pang hinigpitan ni Liam ang hawak sa tali, bumubulong sa sarili. Hindi tama to, may tinatago siya, may mas malalim pa dito. Lalong lumawak ang ngiti ng estranghero na para bang alam niyang nararamdaman ni Liam ang kanyang pagdududa, at ang hangin sa silid ay lalong bumigat ng takot. Parang nasa bingit ng pagkasira ang korte, bawat mata ay nakatuon sa lalaki na may hawak na susi. Ang kanyang ngiti tila paanyaya ng mas malalim na kaguluhan. Patuloy ang matalim na tahol ni Apollo, isang babala na parang ipinapakita ang panganib na hindi pa nakikita. Nanginginig ang mga kamay ni Liam habang mas lalong hinihigpitan ang tali. Ang kanyang paghingay mabigat, dinadala ang bigat ng kanyang kutob na nagsusumigaw laban sa kaguluhan sa paligid. May mali. Hindi lang basta banta ang lalaking ito, kundi isang tanda ng mas malalim at mas madilim na panganib. Ilagay mo ang susi sa sahig at umatras, utos ng mas malaking bailiff. Mahigpit ang boses, hindi natinag ang pagkakatutok ng baril. Ang mas maliit na bailiff naman ay lumapit. Ang flashlight ay nakatutok at hindi gumagalaw. Ngunit ang lalaking nasa harap nila'y nanatiling kalmado, bahagyang tumagilid ang ulo habang pansamantala niyang tinitigan si Apollo. "Ang aso na yan," sabi niya sa isang tono na nakakakilabot sa pagiging kaswal. "Kakaiba siya, hindi ba? Lagi niyang alam, bago pa man may mangyari. Iyan ang tunay niyang halaga." Ang kanyang mga salita, bagamat mahina, ay may bigat na nagdala ng kakaibang kaba sa mga tao sa paligid. Naramdaman ni Liam ang panghihinayang paano nalaman ng estrangherong ito ang tungkol sa natatanging kakayahan ni Apollo. Ang naramdaman ni Liam ay nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok, dahilan para harapin niya ang lalaki. "Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya?" tanong niya. Ang boses niya ay halong tapang at pag-aalinlangan. Tumindi ang pagtahol ni Apollo bilang tugon sa tensyon. Pilit na kumakawala sa tali, parang gusto niyang protektahan si Liam mula sa hindi nakikitang panganib. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki, at sa kanyang mga matay makikita ang nakakakilabot na kasiyahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang susi. Bawat galaw ay tila panunukso. "Malalaman mo rin," sagot niya, ang boses niya ay puno ng nakakagambalang kumpiyansa. Sa isang mahina ngunit malinaw na tunog ng click, pinihit niya ang susi. Bagamat mahina, ang tunog na iyon ay nagdala ng malaking epekto.
Biglang tumahol ng malakas si Apollo, naging nakakapangilabot na alulong, at bago pa man makakilos ang sinuman, nagsimulang magkurap ang mga ilaw ng korte. Sa biglaang dilim, pumutok ang ingay ng mga sigaw at hingal ng mga tao, kasabay ng paggalaw ng mga upuan habang nagkakagulo ang lahat sa takot. Nang bumalik ang mga ilaw, hindi na nag-iisa ang estranghero. Sa kanyang tabi ay may dalawa pang figura na tila anino, lumabas mula sa pasilyo. Nakatago ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang kilos ay tiyak, at ang banta sa kanilang presensya ay malinaw. May hawak silang mga armas, kumikislap ang matatalim na gilid sa ilalim ng kumukurap na liwanag. Mabilis ang tibok ng puso ni Liam habang tumingin siya kay Apollo na naglabas ng napakalalim at primal na unggol. Ang sitwasyon ay lumampas na sa isang simpleng pagtatalo tungkol sa mahiwagang susi. Ito ay naghuhudyat ng mas malalim at mas nakakatakot na layunin. Nagkakagulo ang korte, ang mga tao'y nag-uunahang makalabas. Ang kanilang mga sigaw ay humahalo sa kaluskos ng mga upuang itinulak. Ang mga bagong dating ay patuloy na lumapit at ang bigat ng kanilang presensya ay lalong nagpalala ng takot na bumalot sa lahat. Patuloy na tumahol si Apollo. Ang kanyang postura ay tila handang sumugod. Mas mahigpit na hinawakan ni Liam ang tali. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sigurado siya, si Apollo ang pinupunteriya nila. Manatiling kalmado lahat, sigaw ng hukom, pilit na nagbabalik ng kaayusan habang malakas na pinapalo ang martilyo, ngunit hindi naririnig ang kanyang mga salita sa lumalalang kaguluhan. Nanatiling nakatutok ang flashlight ng mas malaking bailiff sa estranghero at mariin siyang nag-utos, huwag kang gagalaw. Gayunpaman, patuloy ang lalaki sa kanyang marahan at tiyak na paglapit. Ang kanyang malamig na kilos ay kabaligtaran ng tumataas na takot sa paligid. Ang mga kasama niya ay sumusunod, bawat hakbang ay nagpapataas ng tensyon sa korte. Binasag ng estranghero ang katahimikan, ang kanyang tono'y kalmado ngunit puno ng autoridad, parang isang kutsilyong tumagos sa kaguluhan. Gawin nating payapa ito, gusto ko lang ang aso. Ang kanyang sinasabi ay tila sereno, ngunit may bigat na nagdulot ng kilabot kay Liam. Naglabas si Apollo ng mababang ungol, ang kanyang mga matay nakatuon sa lalaki, hindi nagbabago ang kanyang postura. Mabilis ang tibok ng puso ni Liam. Hindi siya sasama sa iyo. Matatag niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Lumapit siya kay Apollo gamit ang kanyang wheelchair. Mahigpit ang hawak sa tali. Higit pa siya sa isang alaga. Siya ang kakampi ko, ang pamilya ko. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo o kung ano ang karapatan mong inaangkin. Hindi mo siya makukuha. Ang buong silid ay tila huminto. Nakatuon sa mga sinabi ni Liam na wala ang ngiti sa mukha ng estranghero at ang kanyang mga matay naningkit habang inoobserbahan si Liam. Pinapahirapan mo ang sitwasyon ng hindi kinakailangan, tugon niya. Ang tingin niya kay Apollo ay may bahagyang bakas ng inis. Siya'y natatangi at alam mo iyon, ngunit ang pananatili niya sa iyo ay magdadala lamang ng problema. Mahigpit na pinipigilan ni Liam ang kanyang galit, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa tali. Mananatili si Apollo sa akin, madiin niyang sinabi. Ang boses niya'y matatag. Lumakas ang mga bulungan sa paligid, halo ng mga pakiusap para sa kapayapaan at mga takot na pag-uusap tungkol sa nangyayaring tensyon. Napakabigat ng hangin sa paligid, bawat segundo'y tila tumatagal ng walang hanggan. Biglang tumahol ng matindi si Apollo, hinati ang katahimikan at ibinalik ang atensyon ng lahat sa estranghero. Ang kanyang tingin sa lalaki ay napakatalim, na parang ganap niyang nauunawaan ang bigat ng sandali. Nanginginig ang puso ni Liam
habang siya'y yumuko ng bahagya mula sa kanyang wheelchair, handang ipagtanggol ang tanging kasama na kailanman ay hindi siya iniwan. Kahit hindi malinaw ang layunin ng estranghero, isa lang ang sigurado kay Liam: mananatili si Apollo sa kanya at ang konfrontasyong ito ay malayo pa sa tapos. Napaka-epektibo ng tensyon sa courtroom. Bawat tao'y nakatigil, naninigas sa kaba, habang ang estranghero'y nakatayo pa rin. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Apollo. Ang malalim na ungol ni Apollo ay bahagyang pumuno sa hangin. Ang kanyang katawan ay handang-handa sa kahit anong aksyon. Mahigpit na hinawakan ni Liam ang tali gamit ang parehong kamay, tumugon sa titig ng estranghero na may parehong determinasyon na ipinapakita ni Apollo sa tabi niya. Ang dalawang kasamahan ng estranghero ay nanatiling walang galaw. Ang kanilang presensya'y nakakapangilabot, ngunit hindi gumagalaw. Ang tensyon ay nagtagal, parang isang walang katapusang paghihintay. Binasag ng hukom ang katahimikan, nilinaw ang kanyang lalamunan at iniangat ang kanyang awtoridad. Ang kaguluhang ito sa korte ay magtatapos na ngayon. BFFs, alisin ang mga taong ito kaagad. Bagamat bahagyang nanginginig ang kanyang boses, nagdulot ito ng panibagong tensyon sa silid. Maingat na lumapit ang mga BFFs, muling inaangkin ang kanilang awtoridad. Tumahol si Apollo ng mariin, ipinapakita ang kanyang mga pangil habang sinusubaybayan ang bawat galaw ng mga nanggugulo. Dahan-dahang itinaas ng estranghero ang kanyang kamay, nagbibigay hudyat sa kanyang mga kasamahan na tumigil. Nagbago ang kanyang ekspresyon, hindi galit kundi isang tila pagkilala ng pagsuko. Hindi pa ito tapos. Anya ng mahina, ngunit ang tono niya'y nakakabahala. Akala mo'y tungkol lamang ito sa aso, pero higit pa roon, malalaman mo rin. Umurong siya ng isang hakbang at muling lumitaw ang kanyang ngiti. Ngunit malamig ito, puno ng tiwala at plano. Para sa ngayon, aatras muna ako, pero siya'y amin, Liam, at babalik kami. Lalong humigpit ang hawak ni Liam sa tali ni Apollo. Ang kanyang puso'y nanggigigil. Sa akin siya, mariing sagot niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng duda. At kung anuman ang hinahanap niyo, haharapin niyo kaming dalawa. Ang kanyang mga salita'y puno ng paniniwala. At sa unang pagkakataon, ang estranghero tila nagulat. Ang kanyang tingin kay Liam ay naging mas matalas habang binibigyan siya ng huling pagsusuri. Nang walang karagdagang salita, tumalikod siya at nagbigay sinyas sa kanyang mga kasamahan na sumunod, lumabas sa mga pintuang pinasukan nila. Nanatili ang tensyon sa paligid hanggang sa ganap na mawala sila sa paningin. Sumunod ang mabigat na katahimikan sa kanilang pag-alis. Dahan-dahang bumalik ang mga tao sa kanilang mga upuan habang ang mga bulungan ay kumalat. Bawat isa'y pilit inuunawa ang eksenang kanilang nasaksihan. Malalim na huminga ang hukom, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang ilapag niya ang martilyo. Adjourned na ang korte, anunsyo niya. Ang kanyang tinig ay pagod na pagod, halos hindi marinig sa ingay ng mga bulong. Ngunit nanatili si Liam sa kanyang pwesto. Ang kanyang tingin ay nakatuon pa rin sa pintuan. Umupo si Apollo, unti-unting humupa ang kanyang mga ungol, ngunit nanatiling alerto ang kanyang tindig. Yumuko si Liam at hinaplos ang ulo ng aso ng marahan. Ang galing mo, buddy, mahina niyang sinabi, halong ginhawa at pagkapagod ang bumalot sa kanyang boses. Habang unti-unting nabakante ang courtroom, nanatili si Liam, iniisip ang pagkakakilanlan ng estranghero at ang dahilan ng kanyang pagnanasa kay Apollo. Maaring natapos na ang kabanatang ito sa ngayon, ngunit alam ni Liam na malayo pa ito sa katapusan. Gayunpaman, sa presensya ni Apollo na sumandal sa kanya, binigyan niya ang sarili ng maikling sandali ng tahimik na ginhawa. Magkasama nilang haharapin ang kahit anong paparating.
Pinatatag ng isang ugnayang hindi matitinag, isang ugnayang walang sinuman ang makakaputol.